Okay, next. Situation. The batt connection shows bolts spaced as follows. You're given S1, 40. 40 rin to. S2 is 80. S3 is 50. And then S4 is 100. Um, Thickness, T1, 16. So ito yung nasa loob, 16. Tapos T2, bali yung T2 kung titignan natin yung drawing, ito naman yung nasa labas. T2 is 12. Okay, and then you're given the properties of the steel, Fy, and so actually this should be Fu. No? Allowable tensile stress on gross area is 0.6 of Fy. Allowable tensile stress on net area is 0.5 of Fu. Allowable bolt shear stress is 120 megapascal. Allowable bearing stress is 240 megapascal. Bolt hole diameter is D plus 3 mm. And tensile force T is equal to 352 kilonewton. So, it depends kung ano yung naturo sa inyo. Pero kung kung halimbawa na you are strictly following the code, so syempre meron kanya-kanyang formula para dun sa gross area, yielding of gross area, rupture of net area, and then block shear, shear stress of the bolts, no, and bearing stress. Meron kanya-kanyang formula from the NCP. However, in this particular item, given na lahat yung mga allowable. So basically dito para siyang hybrid ng steel design and strength of material. So hindi siya totally steel design, no? Kasi binigay sa atin mga allowable stresses. So currently kasi ang ginagamit natin na provision for steel design is ano na siya, NSCP 2015 or LRFD or ASD na. No? Kaya in that case, meron ng kumbaga specific na formula na ginagamit. So pero kapag sa board exam, binigay sa atin na yung mga allowable, susundin na lang natin yung mga yan. Kailangan lang natin matutunan kung paano sila i-apply. No? So ang in-apply doon na tensile force ay 352 kilonewtons. Okay? So unang tanong, determine the diameter of bolt due to shear stress of the bolt. So ano daw yung required diameter nitong bolt? Based on its shear strength. No? Bali based dito. Based dyan. Okay? So how do we analyze this? So ito isa sa mga nakakapaglito no sa maraming estudyante paano i-analyze 'yan. So kapag nakakita tayo ng butt joint connection, medyo nakakalito siya kapag inanalyze mo ng buo dahil unang-una etong member na to at saka ito magkahiwalay. Yung nasa loob na member magkahiwalay. Kaya ang diskarte diyan palagi ay i-cut nyo, cut. Kumbaga mag-method of section kayo, cut nyo na lang 'yan. Tapos mag-isolate na lang kayo kung ano yung gusto nyong i-isolate. Pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. Symmetrical naman. So, pwedeng kaliwa na lang, no? Kung kaliwa lang yung i-isolate natin, parang lumalabas niya. Pag tumingin tayo sa top view, parang pinutol natin to. Ito yung nasa gitnang plate. Ito naman yung nasa kabilang side, sa harap. So, sa side view na ako nakatingin. Tapos meron tayo dito mga bolts. So, dalawang layer ng tigda-dalawa. Yan. Okay, tapos dito yung in-apply na tension. Okay, so that is a more proper way of analyzing this. Tapos, take note, no? Yung tension dito sa outer plates, tigkalahati sila. Diyan commonly nagkakamali eh. So, tigkalahati sila. Kasi hindi pa pwede na tirin yun parehas, hindi na magiging equilibrium, ano? Okay, so ibig sabihin, kung kukumpitin ko lang, 352 over 2, so yung force sa magkabilaan, 176. Okay?
So ngayon, how do we analyze yung sa bolt, no? So syempre, yung mga bolt is under shear. So dalawa yan. Pwede kasi nang i-analyze natin, bago pala yun, tingnan natin muna yung yung side view. So pag tinignan natin yung side view, makikita natin ito yung plate sa labas. Tapos ito yung plate sa loob. Ayan. Tapos subject ulit siya sa tension. Ito yung mga bolts. Okay? Tapos ito, may tension din dito, no? T over 2 plus T over 2. Kasi meron din sa ilalim, eh, no? So, ibig sabihin, T lang din yan pag tinotal. Okay, so, equilibrium siya. So, ang gusto ko ipakita dito is, yung mga bolts na to will have their own reaction dun sa tension. And because this is considered to be actually loaded, ibig sabihin yung force natin dyan is nasa centroid ng bolt group. Ibig sabihin, paghahatian lang equally ng mga bolts, no? Paghahatian lang equally ng mga bolts yung T. Kaya itong T na, yung magiging reaction ng bolt ay equal lang sa T over kung ilan sila. No? In this case, apat. Okay? So, dalawa ang pwede nating gawin dito. Pwede nating i-total yung forces ng lahat ng bolt. Ang total doon ay ito. Okay? Or pwede mong i-analyze lang yung single bolt. Okay? Kunwari lang muna, analyze natin yung buo, no? Analyzing the bolt group. Okay? So, ano yung allowable stress? So, di ba yung actual should not exceed allowable. So, ang allowable shear ng bolt ay 120. Okay? Ano yung actual stress? Di force over area. Kasi may stress dyan dito eh. Dito yan may stress dito. Yan. Okay? Kapag yung middle plate yung inanalyze natin, double shear yan. No? Double shear. So let's say yung middle plate na lang. So we have P over area ng mga bolts. So in this case, pi over 4 diameter squared. Okay? Tapos, ilan sila? No? So dito sa left side, apat lang sila. So times 4. Okay, apat sila. And then, dahil ito ay double shear, no? This is subject to double shear. So, ibig sabihin, yung area natin dito, dalawa, na meron sa top tsaka sa bottom. Kapag yung middle plate yung pinag-uusapan, so meron tayong times 2. Kasi double shear. Okay? So, from there, we should be able to calculate for the T, no? I mean, diameter. So, ang T natin, 352. So, 352, gawin nating newtons over pi over 4 diameter squared times 4 times 2. This should not exceed 120 megapascal. So from there, we should be able to calculate D. No? So we have square root of 352,000 over pi over 4 times 4 times 2 times 120. And that gives us 21.61 mm. So, or the diameter should be at least 21.61 mm. Okay? So, this analyzing the entire bolt group, no? So, this is approximately 22. We can round that up. So, yan yung sagot natin from the choices. Okay? Pero, pwede rin na ang i-analyze mo is single bolt lang, no? Alternatively, you can analyze may pwede rin to. So, ganun pa rin, allowable, actual should not exceed the allowable. Okay, ano yung actual force? Sa isang bolt lang. Ang force sa isang bolt lang ay T over 4 sila. Okay, ito. Kunwari, na-analyze lang natin to. So, syempre, ito yung bolt kunwari dyan na yan. Kunwari, yan yung bolt. No? Kunyari, yan yung bolt, di ba? Ang tumutulak sa bolt, T over 4. So, dahil sa pagtulak sa ilalim, may kontra rin yan sa ilalim, ano?
Actually, sa gitna. So, may T. T over 4. Ayan. Okay, so ang nangyayari, na-stress itong layer na to. Tsaka ito. Okay, pero yung force na naka-act sa kanya, T over 4. No? Actually, ito pala yung T over 4, guys. Yung nasa gitna. Kasi ito, T over 4 over 2. T over 4 over 2. Kasi yun yung sa top tsaka sa bottom. No? So, sa single bolt, yun yung nangyayari. Kaya T over 4 yung applied force sa kanya over area. Yung area dito, isa lang. Pi over 4 d squared. Kasi pinag-uusapan natin, isang bolt lang. So, wala nang times 4. Okay? Pero, yung bolt dito, kapag ang inanalyze natin is yung nasa gitnang part, is under double shear ulit, no? Double shear ulit ito. Na may shear dito, may shear din dito. Sa top tsaka sa bottom. So, that's why, meron pa rin tayo ditong times 2. Double shear. Okay? At kapag kinumpute natin yan, so, pakita ko lang, no? 352 times 10 cube over pi over 4 diameter squared times 2. Okay, pag kinompute natin yan, yung diameter ay at least pa rin. Ay, sorry, nakalimutan ko yung over 4. May over 4 dito. Over 4, tapos tatanggalin natin yung 4 dito, double shears, may 120. So, ganun pa rin, 21.61. Okay, so pwedeng ganun, no? Ito, analyzing a single bolt of the middle plate. Kasi ano siya ang under double shear. Paano kung gusto ko yung sa taas lang or sa ilalim? So, analyzing a single bolt. Okay, pero ano siya, nasa outer plate. Okay, so ito, kunwari ulit yung bolt. Ayan. Okay, tapos sabi natin, sa gitna, nandun yung T over 4 kasi isang bolt lang. Tapos pagdating dito sa ibabaw tsaka sa ilalim, nandito yung kalahati. So, wali T over 8. T over 8. Okay, so pag i-analyze natin, yung nasa ibabaw lang, bali kulayan ko. Kunwari, ito lang yung i-analyze ko, yung nasa ibabaw. So, yung nasa ibabaw na will be under single shear naman. Okay, single shear lang siya. Kaya kapag ka-analyze natin yan, bali, ganito pa rin, T over 8 over pi over 4 diameter squared. Wala nang times 2 kasi single shear na lang yung nasa outer, nasa taas. And that should not exceed 120. Kapag kinompute mo to, ang lalabas dyan, ganito pa rin. Okay, so same pa rin yan. Okay, so I'm just giving you different approaches pero it ends up with the same answer. Okay, so that is for number 1, no? Diameter ng bolt due to shear stress. So kailangan lang kasi malinaw, no? Alam ko nakakita kayo sa mga libro ng mga formula, ano yung solution, pero hindi malinaw kung saan galing yung formula yun or saan galing yung or ano yung tinitignan natin na point of analysis. So, again, yung una kong pinakita is kapag ka sinuma total mo lahat. So, kaya yung T mo, total din. Tapos yung area mo, total din. Kaya apat sila. Kapag naman gusto mo, single bolt analysis, so dapat yung force mo dito sa ibabaw, yung force lang acting on a single bolt. Okay? Tapos yung area mo dito is yung area acting on a single bolt lang din. Hindi pwedeng sa ibabaw, single bolt, sa ilalim, lahat ng bolt. Hindi pwede yun. Siyempre, magkakamali ka. Okay? That's for number 1. Next, number 2. Determine the diameter of bolts based on net area capacity of the plate. So, ito naman tayo. Sa plate naman tayo titingin. So, dito nabanggit ko na dun sa plate sa ibabaw, ang force na kukontrahin lang niyan is 176. Kalahati lang. While dito naman sa plate sa gitna, ang kukontrahin niya is itong buong T, no, 352. So kaya kailangan dito ang gagawin ang magiging pinagkaiba lang naman nila pagdating sa net area is yung thickness. Okay? Kasi mangyayari diyan kapag nasira siya no sa net area. Itong plate sa labas may sira in this manner. Ganyan.
So ibabawas mo yung dalawang butas, 'di ba, dun sa area. Kapag naman yung nasa loob yung ina-analyze mo, may sira naman siya in this manner. So again, ibabawas mo rin yung dalawang butas dito sa left side, no? So parehas lang yung magiging width nila. Ang pagkakaiba lang is yung thickness. So in comparison, yung sa loob na area, ang thickness natin 16. Yung nasa labas na plate, itong mga to, ang thickness nila is 12. Okay? Kaya lang, it may seem na itong nasa labas yung mag-govern kasi mas manipis. Di ba? Yung nasa loob, mas makapal. So, hindi, baka inisip natin hindi yun yung mag-govern. Pero we cannot really compare directly yung mga thicknesses. Kailangan din natin i-take into account kung ano ba yung force na dinadala ng inner plate at ng outer plate. So dito sa outer plate, manipis nga siya, 12 lang siya, pero yung dinadala niya na load, kalahati lang. At yun nandito sa loob, mas makapal, pero ang dinadala niya na load, yung buo or mas malaki. So how do I really compare kapag butt joint connection? Ito simplify ko na. You will compare yung thickness ng nasa loob na plate at yung doble ng thickness ng nasa labas na plate. Kung sino ang mas maliit, yun yung mag-govern na plate. Kasi yun yung mas critical or mas manipis. So, ibig sabihin, kung i-compare natin itong 16 sa doble ng 12, ang doble ng 12 ay 24, mas mababa itong 16. So, ibig sabihin, yung middle plate mas critical sa net area rupture. Kaya yung middle plate na lang yung i-consider natin. Okay? So, sulat natin yon. So, number 2, since thickness ng outer plate ay mas maliit sa twice ng thickness ng outer plate, no? Then inner plate governs. Inner plate will control the capacity, the net area capacity. Okay? So, i-drawing ko yung inner plate. Bali, ito yung inner plate natin. Ito yung mga butas. May T dito. So, masisira siya in this manner. So, ganyan siya masisira. No? Such that yung effective net area natin is ito lang. Kasi butas yung ano eh, yung dalawang yan, no? And then yung diameter ng hole, sinabi naman na yung diameter ng hole ay equal sa diameter ng bolt plus 3 mm. Ito. Okay? So D plus 3 mm. Okay? So ibig sabihin, yung net area natin, AN, would be equal to, so ano nga ba ito? So this is actually, ito, 40 plus 80 plus 40. So that's 160. So yung net area natin would be 160 minus dalawang hole, which is diameter ng bolt plus 3. Okay? Tapos times thickness. So ang thickness natin ay 16. Okay? So from there, we are now ready to calculate. So dapat yung actual net rupture stress should not exceed the allowable. Ano ba yung net actual rupture stress? So, di yung T over area. Yung area mo, yung net area. Okay? That should not exceed the allowable. Ang allowable natin for net area rupture is 0.5 of FU. So, 0.5 of FU where FU is 400. Okay? Kaya lalabas dito, no? Ito is 352,000 over yung net area natin is 160 minus 2 times diameter plus 3 times 16.
should not exceed 0.5 of 400. Okay, and from here, we can solve for the diameter again. So we have um, okay, so that gives us 22. Okay, so at least 22 millimeters. So therefore, our answer would be letter B. Next, determine the bolt diameter on the bearing capacity of the bolt. So bearing capacity naman yung titignan natin. So ganun pa rin. If we have this is the outer plate. Let's say this is the inner plate. Okay, tas may mga bolts dito. Okay, so like I said earlier, meron ditong T. Tapos may reaction yung mga bolts. Okay, tig T over 4 sila. Okay, so dahil sa reaction na yon, babangga yung bolt doon sa surface na to. And sa bearing, if you would recall, bearing ng bolts, we are using the projected area, which is a rectangular area. Okay? Kumbaga parang ang idea, kung ito yung butas natin, yan, tas ito yung bolt, kunwari yung bolt na babangga dito sa area na to. Okay, babangga yung bolt dito sa area na to. Diyan, diyan. So sa area na to sila babangga. So ito yung sinasabi ko dito. Now, saan yung projected area na yan would always be diameter ng bolt times ito, thickness. Thickness ng plate. Okay? Pero alin dito ulit yung i-consider natin? Ito bang nasa outer plate or yung nasa inner plate? Again, it's all about the applied thickness. At saka doon sa reaction din ng bolt. Okay? So, kapag kasi doon tayo sa outer plate nakatingin, ang reaction ng bolt natin, kalahati lang nung nasa loob. Ito nasa loob, ano siya, T over 4. No? T over 4 siya. So, actually, ito nasa taas, T over 8 yan. Okay? Yun nandun sa gitna, no? Kasi mahaba yung bolt natin, pag ganito yung bolt natin. So, yun yung bolt natin eh. So, kung i-analyze natin isang bolt, ito T over 8 din. Pero yung nandito sa gitna, T over 4. Okay? Tapos ito naman yung projected area niya. Yan naman yung projected area niya. Okay? So, alin yung mas critical? Again, by comparison dun sa thickness ng plate, no? Yung inner thickness kasi ay mas maliit pa ulit sa twice or doble nung outer thickness. So, ibig sabihin,
the inner plate ulit will control the bearing. Okay, mas mag-govern yung nasa gitna. Okay, dahil mas manipis yung thickness niya compared sa doble ng thickness ng outer plate. So bakit ulit doble yung outer plate? Kasi yung outer plate, kalahati lang yung dinadala ng load. Kaya parang lumalabas, doble yung thickness niya. No? So therefore, dun ulit tayo sa inner plate. Okay, so dun sa inner plate, we have, again, it depends kung gusto mo grupo ng mga bolt yung analysis or po pwede rin na single bolt. Na doon tayo sa bolt group. Okay, so analyzing the bolt groups, yung T natin, total. Kasi buong grupo yan total na yan, over area. So yung area natin, total din, no? So ano ba yung area sabi ko? Diameter ng bolt times thickness ng plate. So diameter ng bolt times thickness ng plate na 16, tapos depende kung ilan sila. In this case, apat sila. Kaya total dito nasa ilalim. That should not exceed the allowable bearing stress, which is 240. So 240. Okay, so ano to? This is 352 Newton over 4 diameter ng bolt times 16. That should not exceed 240. So therefore, the diameter of the bolt should be at least 22.92 millimeters. No? So from the choices, we can choose. Okay, we cannot choose 20. So we can only choose 24. That is the required diameter of the. Okay? So, this is analyzing the bolt group. Paano kung gusto ko single bolt analysis lang? So, pakita ko na lang dito Kapag single bolt analysis, ibig sabihin, ito lang, isang ganyan lang. Yung force mo, ito. So, lagay mo dito T over 4. So, ito ay 352 over 4. Tapos sa denominator side, yung area mo, isang bolt lang din. Diameter ng bolt times yung thickness is ito lang. And kung titignan mo maigi, parehas lang yun dito. Kasi magiging T over 4 to, tapos ito mawawala yung 4. Di ba parehas lang yun? Okay? Kaya ito pa rin yung lalabas na sagot. Alright? So that's for number 3. And that's how we solve this problem.